So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan finally, ayan na, dumating na po ang ating in-order na isang napakalupit ngayon na isang napakalupit na entry-level smartphone ngayon, ang Tecno Pova 7. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin dito sa Tecno Pova 7, and this time, ayan, i-unbox na rin natin itong device na to. So yun nga, napakamura lang netong Tecno Pova 7. Ang SRP neto is almost 8,000 pesos lang. Pero pag click nyo itong link natin, dito yung view product natin dyan, yung link na yan, makukuha nyo lang tong Tecno Pova 7 sa murang halaga lang. So nakuha ko to sa online, sa halagang 6,500, 7,669 or 6,700, mga ganun. Napakamura lang mga J-Vlog. Tapos pag meron pa yung mga gandang voucher, there's a possibility makuha nyo to ng 6,500. Mga ganyan yung presyohan niya. Kaya wag nyo kakalimutan, i-click po yung view products natin dito para makuha nyo ng super duper mura lang ang Tecno Pova 7. So ito ay merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero again mga J-Vlog, ito yung sinasabi ko parati sa video ko, yan may nakalagay dyan na 16GB of RAM. Wag po kayo malilil lang dyan dahil ang totoong RAM lang neto is 8GB of RAM. Nilalagay nila yung total RAM neto, kumbaga kasama yung extended RAM niya. Pero again, pag bibili kayo ng smartphone, always look for the physical RAM, not the extended RAM. So 8GB 256 at may pa-collaboration sila ni PUBG Mobile. At yun nga, I know marami pa rin natatakot or skeptical bumili online. Kaya mag-alala mga ka-J-Vlog, ito, nagbibigay na tayo ng mga legit links. Itong link na yan, yung view product or yung isang link sa description box. Pag click nyo yan, i-add to cart nyo na dahil matik doon po ako bumili sa link na yan. Kaya ayun, doon lang tayo bibili sa mga third party na mga tindahan. And pag dumating po sa inyo yung unit, ugaliin nyo pong i-video while unboxing para kung meron man lang discrepancy, sana wala naman, meron po kayong proof na mapapadala sa online. Again mga ka-J-Vlog, wala pong problem yung mismong tindahan. Minsan nagkaka-problem sa delivery mismo, yung nasa on-transit na or nasa in-transit na yung device, doon po nagkaka-discrepancy sa delivery. Yung likod ng box, ayan, nandito yung itsura ng binili natin, yung color gold nila na hyper titanium, pero for me, para siya yung desert titanium ng iPhone 16 Pro Max. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo unbox itong napakalupit na Tecno Pova 7. Ito yung box ng Tecno Pova 7, ayan, PUBG Mobile, may pa-collaboration sila sa PUBG Mobile. So ang RAM niya is 8GB lang, ayan, 8GB of RAM. So, ayan, sinasabi ko to sa mga ibang video ko na huwag kayo malilin lang pag nakita nyo yung 16GB of RAM na yan. So, hindi po to 16GB of RAM. Ang totoong RAM lang nito is 8GB of RAM plus 8GB of extended RAM. So, yun yung kanyang storage, 256. So, MediaTek Helio G100 Ultimate Processor with 7K mAh battery capacity with 120Hz screen refresh rate. Sa gilid, ayan yung mga ibang specs ng Tecno Pova 7. Ayan siya, 45W fast charging, 108 megapixel camera, and a dual Atmos, and a dual steer speakers powered by Dolby Atmos. At ito yung color na napili natin, yung, ano ba tawag dito? Tinatawag nila tong hyper titanium, pero para siyang desert titanium ng iPhone, di ba? So, ayan, open na natin to, naka-sleeve siya. And yun nga, nung ni-receive natin to, in-open natin while receiving it para syempre, para makampante rin tayo. At so habang ina-unbox nyo yung video nyo para may proof kayo kung sakali may discrepancy sa delivery. So ito na siya, naka-sleeve lang siya. So ito yung mismong smartphone, the Tecno Pova 7. So ang maganda kasi dito, ito na-excite ako sa Tecno, yung Tecno AI. Ang ganda na nung interface ng iOS. So ayan siya, open na natin to. Ito na siya, Tecno Pova 7 with the Tecno AI, MediaTek Helio G100. Ito yung mga specs niya. Open na natin to. So, dito meron tayo ditong, hindi siya sticker, meron siya dito license by Qualcomm. Meron tayo ditong 12 plus 1 month warranty, a total of 13 months warranty kay Tecno. Meron tayong warranty card. Siyempre, present po, hindi siya si Marin Jelly Case ha.
Si Marin Jelly case na may pagka-hard case. So maganda na, in fairness, yung mga inclusion ngayon, nagle-level up na ngayon si Marin Jelly case ha. So maganda dito, nakikita natin yung maganda pang design ng Tecnopova 7. Nandito si paring brick. Sad to say, USB Type-A port pa rin yung puwet ni paring brick. 45 watt fast charging. And of course, the Type-C cable. Okay, dito muna tayo sa smartphone. I-flex na natin. Tanggalin na natin siya sa sleeve niya. Para makita na natin ang Tecnopova 7 in Hyper Titanium. In fairness, mga ka-J-Vlog, may kabigatan yung device. Hindi siya lightweight. So, check na natin ang Tecnopova 7 in Hyper Titanium in 3, 2, 1. Wow! So, itsura niya pa lang, very premium looking na tong Tecnopova 7. Paano pa kaya yung Ultra nito, yung 5G, di ba? So, ang ganda. Mecha design siya or very futuristic yung design na itong Tecnopova 7. Ganyan naman pag Pova series. At meron tayo ditong dual rear camera system. So, it's a flash to ha. Huwag kayo malinlang. Akala nyo triple rear camera siya. At nagre-resemblance sa akin dito yung design niya ng camera module sa Honor 400. And ayan, 108 megapixel camera with NFC 7, number 7. Nagre-resemblance sa Tecnopova 7. Matte finish siya overall. I don't know, mag-quick research pa tayo dito sa back niya. Parang hindi siya feel na plastic eh. So, it's not a plastic back cover, I guess. So, check natin. So, parang siya, plastic pa rin pala siya. Pero pag tinatap nyo siya, parang may spring siya sa loob eh. Ayan, no? So, okay naman yung pagka-build quality dito sa Tecnopova 7. And, meron tayo dito sa right side, power button / fingerprint scanner at yung volume rocker and matte finish overall itong device na to. Napakaganda. Very sleek yung design na itong device na to. Tignan nyo naman nakalagay 7,000 mAh high density battery. Sa taas naman ng smartphone, marami tayong ganap. Meron tayong secondary speaker grills, IR blaster, microphone siya. 2 microphones. Sa left side is yung SIM tray. Ito marami nagtatanong dito kung para makita rin yung SIM tray. So, check natin yung SIM tray na meron dito sa Tecnopova 7. It is kung hybrid ba siya or hindi. Ayan, check natin para malaman nyo rin. Ayan. So, yan mga ka-J-Vlog, it is not a hybrid SIM card slot. Good news, pwede siya sa dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. Sa bibili na itong Tecnopova 7, meron na siyang included na screen protector out of the box. So, open na natin for the first time itong Tecnopova 7. And Tecno, powered by Android. Habang nag-start, lagay natin si Marin Jelly case. Ayan, napakaganda mga ka-J-Vlog netong included na jelly case sa Tecnopova 7. Again, hindi po to magaan na smartphone. Medyo may kabigatan ang Tecnopova 7. Ang maganda rin dito, water and dust resistant siya. So ayan, setup ko muna to. Balikan ko kayo. So ayan, na-setup na natin si Tecnopova 7. So dalawa yung version ng theme niya. So hindi ko inano sa default. Maganda-ganda rin naman tong isa. So ayun, it is confirmed na hindi po to AMOLED display. Marami rin kasing naguguluhan din sa ginawa nating first impression kasi syempre nag-base lang tayo when it comes sa sa spec sheet sa website. Nakalagay doon is AMOLED pero ito po mapapatunayan na natin ngayon first hand natin na hindi po to AMOLED display. So yun nga sinasabi ni Tecno, it is a vivid display. So LCD pa rin ito with Full HD Plus 1080p resolution. When it comes sa brightness niya, yun nasa average level din naman yung kanyang brightness. Not so bright pero okay rin naman siya kahit papaano. Sa display brightness niya, yan ang nakatodo. Tagalin natin adaptive high brightness mode. Siyempre sa refresh rate, pwede tayong mag-set sa customize natin. Ayan ang maganda dito sa high refresh rate na 120Hz. Pwede na natin i-customize yung mismong refresh rate kung saan natin i-apply yung refresh rate. Sa phone ba? Ayan, 120Hz. Diba? So maganda yung ganito na nasa-set nyo yung refresh rate ng isang device. So ayan, pwede nyo naman yan isa-isahin. Pero yan, nakaset tayo up to 120Hz screen refresh rate. Sa settings, sinet ko siyang 120Hz.
Napaka-smooth mga ka-J-Vlog. When it comes about my phone, ayan, Tecno Pova 7 with G100 Ultimate. 108 megapixel camera, 7K battery, and a Full HD 1080p resolution. iOS 4 Pova ito. So siguro there's a specific iOS na kay Pova. Yan nga, for Pova nakalagay itong sinet natin to. Which is napakaganda mga ka-J-Vlog. All goods yung interface ngayon ng iOS. Mas ano na siya, nag-i-improve na compare nung mga dating iOS versions. So yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin ng Tecno Pova 7. This time gusto ko na i-share sa inyo yung first impressions hands-on ko dito sa device na to, at unahin na natin yung marami naguguluhan, yung display. So meron kasi ako nakikita sa online na nakalagay to AMOLED, tapos sa iba is vivid display nga ang tawag. So legit mga J-Vlog, it is not an AMOLED display. So it's an LCD display, and tinatawag nga to ni Tecno na vivid display. Yes, maganda naman overall yung mismong display nito. Hindi nga lang siya AMOLED, yun yung sad part doon, pero magandang balita, it's a Full HD plus 1080p resolution. For a price tag na makuha nyo to ng 6 plus 7, okay na okay, is very sulit yan. 120Hz screen refresh rate, large display pa itong Tecno Pova 7, and of course, 1080p resolution. So, syempre, when it comes sa display nito, plus point yan sa akin. Pagdating sa brightness niya, meron tayong tinatawag na outdoor booster. Yung outdoor booster, kumbaga yan, pag inon nyo yan, mas tataas pa yung brightness niya. Na syempre, alam nyo naman na medyo may issue sa mga transient dati na mabababa yung brightness sila. So, maganda meron itong mga mode ngayon na kung sakali nasa outdoor kayo, makikita nyo pa rin yung display nyo. So, yun. Next naman sa chipset. So, sa chipset is the MediaTek Helio G100 Ultimate. So, nag-game test ko na several times ang G100. Dahil syempre, napakaganda ng performance sa gaming. Yan na rin siguro yung mga top of the line. Syempre, meron na tayo nakikita ngayon or naririnig na MediaTek Helio G200. So, siguro sa mga next Tecno smartphone or sa mga ibang brands lalabas na yan. Pero again, G100 Ultimate is okay yan. Napakalakas niyan, at abangan nyo na lang syempre yung game test natin dito sa device na to. So, asahan nyo itong si Tecno Pova 7 ay hindi po mabagal na smartphone. Kahit na hindi lang gaming, day-to-day task lang, ay mapoprovide niya naman yung performance na hinihingi nyo sa isang smartphone, at sobra-sobra pa. Next, design. Dito ako na lupitan sa design ng Tecno Pova 7. To be honest, when it comes sa color option or sa color design neto, kamukha niya ang iPhone 16 Pro Max Desert Titanium. Tapos yung camera niya is kamukha niya yung bagong labas na Honor 400. So yun, combination siya, and for me, hindi siya mukhang 6,000 pesos smartphone. Mukha siyang mid-range smartphone. Matte finish overall. Sinerch ko, it's a polycarbonate, pero pag tinatap natin siya, parang may spring type oh. I don't know kung saan nanggagaling yun. Pag tinatap natin, parang may spring siya sa loob. Pero again, it's polycarbonate. Maganda yung pagka-build quality naman dito. And yung frame niya is matte finish overall din. So, super ganda ng design na itong Tecno Pova 7, especially sa mga gamers natin na naghahanap ng, ng gaming smartphone sa murang halaga. Maganda pong i-recommend ang Tecno Pova 7. Next mga ka-J-Vlog, operating system. Ito yung maganda sa Tecno ngayon is yung iOS nila is gumaganda na yung interface. So yun nga, it is powered by Tecno AI. At meron tayong 2 option dito ngayon sa theme ng Tecno. Meron siyang special theme for Pova. And nakalagay doon sa settings natin is iOS for Pova. So I don't know, siguro meron na separate iOS for Pova na nakita natin dito sa Tecno Pova 7. Ito to. Ito yung sinet nating theme na to, hindi po sa yung default, and very user friendly, at mukha na siyang iOS yung mga itsura nitong Tecno Pova 7 na yung itong iOS nila, which is napaganda for me mga ka-J-Vlog. So yun, nakakatuwa na gumaganda na yung software interface ng iOS. When it comes sa bloatware, wala namang ganong bloatware tayo nakikita dito sa sa Tecno Pova natin. Ayan. Next mga ka-J-Vlog, battery rin ang pambato natin dito sa Tecno Pova 7. Biruin mo 7,000 mAh non-removable battery. Napakalaki. Kaya perfect na perfect to, hindi lang po sa mga gamers. Perfect to sa mga smart consumers na naghahanap ng pangmatagalang smartphone na yung battery. Kasi meron tayong mga consumers na mga delivery riders, ginagamit nila sa trabaho nila, kailangan nila ng makunat na battery. Maganda pong i-recommend ang Tecno Pova 7 dahil meron siyang huge battery capacity at
mabilis din ang kanyang charging rate. 45-watt fast charging rate ang mo-offer din ng Tecno Pova 7. When it comes sa presyo niya, 45-watt fast charging rate is a perfect fit. Yan na rin siguro ang minimum, the best minimum pag 7,000 mAh battery. So perfect ang terno nung 45-watt fast charging dito sa 7,000 mAh battery capacity ng Tecno Pova 7. Next mga J-Vlog is a dual steer speaker. So magandang balita, it is a dual steer speakers kaya pag maglalaro kayo or manonood ng movies, paniguradong bibigyan kayo ng immersive sound netong Tecno Pova 7. Next sa camera, etong camera is very eye-catching yung design ng camera module ng Tecno Pova 7. And yes, it is equipped ng 108 megapixel. Nakapag-take na ako ng mga slide photos dito. Malinaw rin naman kahit papano even yung front-facing camera ng Tecno Pova 7. At na ano pa siya, ini-enhance pa siya ng AI. Yun yung maganda doon, yung camera niya is powered ng AI. Kaya stay tuned lang, gagawa rin tayo sa full review natin ng camera samples and video samples netong Tecno Pova 7. Yun nga, magandang balita, legit na rin yung pagka-dual camera niya. So it is a dual camera system at yung pangalawang camera is macro lens. So maganda na goodbye na tayo sa AI lens, depth sensor, di ba? So maganda na ginawa ni Tecno, binigyan nila to ng useful na camera na macro lens or much better sana is ultra wide camera. Pero for me, okay na yan. Basta as long as useful yung nilagay nilang secondary camera, pwede na yan for a price tag na 6 to 7,000 pesos. And ang pinakalas of course, sa RAM at ROM neto mga ka-J-Vlog, the RAM at ROM is plenty. 256, malaki na yan. Marami na kayo malalagay ng mga games dyan, and 8GB of RAM, I think it is the best minimum na pwede natin makuha for this kind of price tag. Nasabihin na naman nila, 16GB naman yung nabili ko eh. Again mga J-Vlog, always look for the physical RAM. Yan po mismo ang binabasa natin sa spec sheet kasi yan po yung mismong hardware or yung nilalagay nila sa smartphone. Yung extended RAM, kinukuha lang nila yan or hinihila lang nila yan sa storage ng smartphone nyo. Kaya when it comes sa gaming, ang extended RAM is not pretty much a big help. Makakatulong yung extended RAM siguro sa mga day-to-day task lang or sa mga multitasking natin dito sa ating smartphone. So yun mga J-Vlog ang ating first impression hands-on dito sa Tecno Pova 7. Abangan nyo na lang po yung full review and game test ko dito sa smartphone na to, and hopefully nakatulong po sa inyo to sa inyong buying decision dito sa smartphone na to. Mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, maganda ba ang Tecno Pova 7? Definitely mga ka-J-Vlog, napakasulit po na itong smartphone na to. Again, SRP niya is 8,000 pesos. Perfect na nga yung price niya sa kanyang specs. Tapos pag binili nyo to sa product natin, yung view product natin, plug clinic nyo yan, makukuha nyo pa ng below SRP itong Tecno Pova 7 ng 6,000 plus. So for price tag na 6,000 plus, definitely maganda pong i-recommend itong smartphone na to. Hindi lang sa mga gamers, all-rounder siya. Pwede siya sa mga nagtatrabaho na ang main primary equipment nila is smartphone. Maganda po ito, mabilis, matagal malubat, maganda yung display, malakas yung speakers. Kumbaga, all-rounder na rin ang Tecno Pova 7. So, wag na kayo magdalawang isip pa, hanggang mura pa siya dito sa link natin sa View Products. I-click nyo na lang yan at i-add to cart nyo na ang Tecno Pova 7 dahil napakasulit po na itong device.